your kindness, O Lord, be upon us, who have put our hope in you. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Luke. Glory to you, O Lord. At that time, so many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak first to his disciples. Beware of the leaven, that is the hypocrisy of the Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet, not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows. My friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, my dear brothers and sisters. St. Paul, in our first reading, used Abraham as an example of great faith. Malaking pananampalataya. Yan si Abraham. Because of his faith in God, Abraham was blessed and became father of all nations. Ama ng lahat ng bansa. Dahil sa kanyang malaking pananampalataya, siya ay pinagpala. His steadfast faith, his unquestioning obedience, and his constant seeking for God made him so blessed. If we could recall the story of Abraham, when God asked for Abraham's son Isaac to be an offering, si Isaac, anak ni Abraham. And Isaac came when Abraham was 100 years old. Imagine that. Inintay mo yung anak mo at kinatandaan mo na 100 years old ka nagkaanak. But God asked for His son to be an offering. He did not think twice, nor questioned God. Although, with deep pain, masakit yun. Hihingin yung inintay, napakatagal mong inintay na anak, tas ibibigay mo lang. Although with deep pain, he still placed his faith
in God. Nilagay pa rin niya ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Imagine a faith that does not think twice, hindi nagdadalawang isip, does not question, hindi nagtatanong, and always in seeking for God, laging naghahanap sa Diyos. That made Abraham so blessed. Kung titignan, ang layo ng klase ng pananampalataya na mayroon tayo. Nagsisimba na, pero marami pa ring pagdududa. Nagdedebosyon na, nagrosaryo na, nagnobina na, pero hindi pa rin maubusan ng tanong. Tinatawag ang Diyos, pero hindi naman sumusunod sa Diyos. Di ba ang layo pa ng klase ng pananampalatayang mayroon tayo? Wala pa kang hinihingi sa atin ng Diyos. Tayo yung hingi ng hingi. Kaya nga, yung pananampalataya ni Abraham, ang klase ng pananampalataya na pagsusumikapan natin. Pagsusumikapan. Gagayahin natin. Pananampalatayang hindi nagdadalawang isip, kundi laging sigurado sa Diyos. Pananampalatayang hindi nagtatanong, walang pagdududa sa Diyos. At pananampalatayang Diyos lang ang hinahanap, tinatakbuhan, at wala nang iba pa. However, if Abraham had a great faith in God, Jesus in our gospel today is telling all the people how faithful God is. If Abraham is or has a great faith, Jesus is telling how faithful God is. Kung si Abraham malaki ang pananampalataya sa Diyos, ang Diyos naman tapat sa kanyang pangako. Gaya ng sinabi ni Jesus, kung ang maya, yung ibon na ipinagbibili, binibili lang naman yan eh. Noon, binibili lang ng dalawang pirasong pera. Kung ang maya ipinagbibili ay hindi pinababayaan ng Diyos. Gayunman, kahit isa sa mga tao ay hindi rin pababayaan ng Diyos. Ganyan katapat ang Diyos. Higit na mahalaga ang tao kaysa sa maya, kaya wala kang dapat ikatakot. Kaya nga, kailangan manampalataya lang sa Diyos kasi hindi naman magpapabaya ang Diyos. Huwag matakot kasi mas importante tayo sa kahit na anong nilikha ng Diyos. My dear brothers and sisters, this is the invitation of our readings for today, to have a great faith in God. But remember this, faith in God does not remove our struggles and pain. Like Abraham, he had struggle, he had pain. Faith does not remove struggle and pain. Rather, it keeps us struggle and help in our pain, which in the end becomes our gain. Amen.